Idadako na po sa ating banal na gawain. Huling bahagi na ating banal na gawain, balasita ng ating mahal na Panginoon, na ito po idadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher of the day. Everybody say, praise the Lord. Naman tayo po lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Samahan niyo po ako. Pabudikilan mo, pagpalang namin Diyos, manaming banal, mahal naming Panginoon Isus, lubos po aming pagbupuri, magpasalamat po sa lahat na mga kabutihan mo po Diyos. Sa aming mga buhay, mahal na Panginoon, hallelujah, na napakadakila ka, mahal na Panginoon Isus. O Diyos, sa mga pungad ng panalangin ng aming mga magulang sa iyo, aming dilibilabid normal evangelist, Felistada Beta, and the prophet, the loving God, mahal na Panginoon. Humingi po kami sa nakapatawaran, O Diyos, patawarin mo po ang bawat sa amin, mahal na po yung sa aming mga pagkukulang. Mahal na po ikaw maglagi sa iyong balang salita, magbakas ng pag-unawa ng iyong mga anak, at magyabang likod tulungan may pangaral kong mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumaamin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasulat, di mo na mahadlangan ng gawa ng kaway, lumayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Puri ating dakilang Diyos, dahil praise, worship, glory, honor, thanksgiving belongs only to our loving God. Sa ating mahal na Panginoon Jesus po lamang ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And I give double honor po sa ating dearly beloved parents of the Lord as we always cherish the anointed and blessed preachings, teachings of our dearly beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Also, I give my love and respect sa kanilang pong minamahal ng mga anak, to all the beloved Almeda children and their families po. Puri natin mahal na Panginoon, minamahal at magandang hapon din po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, mga minamahal, sa lahat po ng mga choir members, to all the beloved musicians, sa lahat po natin mga kapatiran, mga minamahal, dito po sa dako ng Pitalo, mga minamahal, San Fernando, Cebu, at sa lahat po nanonood sa live webcast, binabati po kayo ng magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal, at po ng mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po rin mga ating mahal. Tayo pinadako sa pakikinig ng salita ating mahal Panginoon. Minamahal, ating mo pag-aralan sacrificial lamb. Yung pong sa pag-aalay, mga minamahal, ang tawag po pag nag-aalay po ng karnero o kaya tupa o kaya baka, mga minamahal. Mostly, karnero o tupa po yung inaalay, mga minamahal. No? Ang tawag po niyan is sacrificial lamb. Yung pong inaalay na tupa, minamahal, sa paghingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga minamahal, noong unang panahon, sa panahon ng Israelites, mga minamahal, ganun po sila mag-alay, ganun po sila mag-offer para sa kanilang kasalanan. And I think, mga minamahal, ito po'y kanilang ipinagpapatuloy hanggang sa mga sandali po ito. So mga minamahal, marami po ang hindi nag-aakala, lalong-lalo ng time ng Old Testament, na may mga propesya patungkol sa gagawing sakripisyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Marami pong hindi nag-aakala na siya po yung magiging sacrificial lamb. Ating mahal na Panginoon, ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po yung iaalay na tupa. No? Siya po ang ihalad ng karnero, pangtubos sa atong mga kasalanan. Kasi siyempre yung sacrificial lamb, yung inaalay po na tupa, pinapatay, pinapaagas ang dugo. So just imagine, mga minamahal, na gagawin po ito ng ating tagapagligtas. At ginawa po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, mga minamahal, from the book of Hebrews chapter 9 verse 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 9, talatay 27. At kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal.
So, sabi po ng Biblia, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Hebreano na 9:27, mga minamahal. So, sabi ng salita ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Ang sabi po minamahal, isang beses lang po tayong mamamatay, at pagkatapos nito ang paghukom, yung judgment. So, ibig sabihin, mga minamahal, whether we like it or not, magustuhin man ng tao o hindi, darating talaga ang paghatol ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Darating po talaga. Kaya, ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at bilang tagapagligtas, mga minamahal, hindi po siya maaring manood lamang. Imagine, kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi niya po pinerform yung kanyang pagiging tagapagligtas na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, di sana lahat ng tao ay mapapahamak. Lahat ng tao, mga minamahal, ay kandidato sa kapahamakan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil darating talaga yung paghatol. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang sabi ng Biblia, minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo nag-alay ng kanyang sarili. At sa Kanya, minamahal, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Romans chapter 6, verse 23, basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 6, at talatay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Mahal po yung mag-bless sa kanyang mga salita. So, ang bayad po ng kasalanan ay kamatayan, kapahamakan. Ibig sabihin, mga minamahal, yung pagliligtas ng ginawa ng ating mahal na Panginoon ay hindi po basta-basta lamang. Sapagat mabigat ang dahilan, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? No way, mga minamahal, we can pay o paid our sins. Hindi natin kayang tubusin ating mga sarili na tayo po na dapat yung deserving na ipako sa krus. Tayo po ngayon, mga minamahal na pinagpala, way back then, tayo yung deserve na ipako sa krus. Pero nung sabi ng Biblia, ang bayad ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, regalo ng mahal na Panginoon ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga po sinasabi natin, ang kaligtasan ay wala sa reliyon. Amen? Dahil maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang buhay na walang hanggan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, ginagawang pag-aalay na nasa Old Testament. At dahil nga po ang Israel, mga minamahal, nasa Old Testament pa sila, maaaring ito yung kanilang pinapractice pa rin po. No? Ang sabi po ng Hebrews, basahin po natin, Hebrews chapter 10 verses 1 to 5, these are the shadows of the things to come. Ginagawa po ito ng mga Israelite before dahil ito po ay anino ng mga darating. Ibig sabihin, ilustrasyon o halimbawa na gagawing pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 1 to 5, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 1 hanggang 5. Sa 1, sapagkat ang katusahan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring mapasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga na sipaglikat sila ng mga paghahandog, sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't
Pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inanda mo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So yung pong, which is very reasonable naman talaga po, mga minamahal, no? Yung dugo ng mga tupa, yung dugo ng mga hayop na inaalay po nung itinuro sa Old Testament, hindi naman talaga po sapat na makapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Dugo ng hayop, na itong mga hayop na itong mga minamahal o mga inaalay as an offering for our sins or for the sins of Israel way back then, mga minamahal, dugo ng hayop makapagpapatawad ng kasalanan ng tao? Parang mangyayari, mga minamahal, mas mahalaga pa mas precious pa yung dugo ng tupa. Mas precious pa, mas mabililhon pa di ay ang dugo sa baka. Kay makapasaylo man sa atong sala. Murag ingon na, di po ba? Amen po ba? Pero yun nga po yung sinasabi ng Biblia, shadows of the things to come. Anino ng mga darating. Ibig sabihin, mga minamahal, sa pag-aalay na ginagawa po ng mga Israelites o sa tinuro sa Old Testament, hindi sapat. At hindi po talaga nakakapatawad ng kasalanan dahil ang mga Israelites patuloy pa rin sa kanilang paggawa ng kasalanan. At ginagawa po nila ito year after year. Taon-taon. Ginagawa nila dahil nga po bumabalik at bumabalik sa kasalanan. So makikita po natin talagang walang bisa yung dugo ng hayop. At saka kung iisipin, mga minamahal, paano nga naman yung dugo ng hayop ay makakapatawad ng ating mga kasalanan, makakatubos ng ating mga kasalanan, talagang imposible. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Talagang imposible, mga minamahal. So ang ginawa po, ito daw po ay anino ng mga bagay na darating. Ito pala'y, kumbaga, parang drawing pa, parang pattern pa, parang ginuguhit pa ng ating mahal na Panginoon yung plano ng kaligtasan. But actually, mga minamahal, siya po ang naging sacrificial lamb. Siya po ang tupa na inalay para pagtubos sa ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang kanyang dugo ay sapat. Amen po ba? Yung pinaagas niyang dugo sa krus ng Kalbaryo ay sapat pangtubos ng ating mga kasalanan. Sinasabi po nating sapat noong wala pa tayo sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin masabing sapat. Hindi natin masabing minamahal na naligtas tayo sa ginawang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon nung wala pa tayo sa katotohanan. Bakit? Wala namang nagbago. Amen po ba? May reliyon tayo, pero ganun pa rin yung buhay natin. Amen? So, hindi natin masabing sapat. Hindi natin masabing naligtas tayo sa ginawang pagliligtas ng mahal na Panginoon dahil nandun pa rin ang bisyo, nandun pa rin ang masamang ugali natin, nandun pa rin minamahal na walang katugunan sa panalangin, nandun pa rin na wala ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Pero hindi katulad ngayon, sinasabi nating sapat. Bakit? Binago ng Diyos ang ating mga buhay. Pinatawad ng mahal na Panginoon ating mga kasalanan. Iningatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So makita niyo po yung malaking kaibahan. Amen po ba? Amen po ba? Di ba, pag ngayong panahon, pag sinabi mo na, ay, anak ako ni ganito. Sabihin, anong pangalan mo, anong apelyido mo, sinong nanay mo, ganon-ganon. Pag hindi pa makontento, minamahal, kinukuhaan pa ng DNA. Yun yung pinaka-final, yung forensic, yung DNA, yung dugo. No? Pag nagkaparehas ng dugo, ibig sabihin, anak ka talaga. May prueba at ebidensya na anak ka. Amen. Sa dugo. Everybody say praise the Lord. So tayo, dahil sa dugo ng mahal na Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan. Dahil sa dugo ng mahal na Panginoon, nagbago ang ating mga buhay. Dahil sa dugo ng mahal na Panginoon, ang ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon.
O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nang ang ating mahal na Panginoon magkatawang tao, it was prophesied, na propesiya na po, mga minamahal, hindi pa man ipinapanganak ang ating mahal na Panginoon bilang tao, o hindi pa nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon Kristo, dati nang pinaprophecy na sa Kanya, mga minamahal, hindi ka ma-attract. Kung makita mo daw po ang mahal na Panginoon, hindi ka ma-attract. There's no comeliness in Him. Everybody say, praise the Lord. So siguro, may imagine natin sa outward appearance, sa panglabas na anyo, hindi marahil ganun kagwapo ang ating mahal na Panginoon. Kasi hindi ka raw ma-attract pag makita mo siya. So makikita mo, minamahal na talagang ang mahal na Panginoon, ang plano ng Diyos ng pagliligtas, hindi makikita sa ibabaw. Kailangan maunawaan mo. Ang sabi ng Biblia, ang mga tao ay lumalapit sa Kanya kapag naririnig na nila ang Kanyang mga pangangaral, kapag naririnig na nila ang Kanyang salita. Amen. 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 Everybody say, praise the Lord. Diba? Dahil ang Diyos, ang salita ay Diyos. The Word was God. Hindi importante yung kanyang panglabas na panganyo. Ang importante, yung salita ng Diyos na naririnig ng tao, mga minamahal, na may kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isaiah chapter 53, verse 2 to 3, mga minamahal. Basahin po natin, Isaiah 53, 2 hanggang 3. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 53, ang talatay 2 hanggang 3. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat na tuyong lupa. Walang anyo, kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isang pinagkakublian ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. No? Tingnan niyo po, verse 2, kindly po, verse 2, chapter 53 sa Isaiah, sa screen, para masundan po tayo. Isaiah 53:2, mga minamahal. Kindly. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. So kung may nakikita po kayong picture ng mahal na Panginoong Jesucristo daw po na napakagwapo, hindi po yun ito. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Malayo. Tingnan mo, napakalayo. Ang in-illustrate ng Biblia, pinapakita ng Biblia ng ating mahal na Panginoong magkatawang tao, pag makita mo siya, hindi ka ma-attract. Pero yung picture na pinapakita ng reliyon,